So magandang araw sa inyong lahat. Papakita ko sa inyo ang paggagawa ng perfect na round arrangement. So ito yung ating material, 100 na red roses. So ang taas ng ating roses is nasa 60 cm. Ayan, mahaba yan. So ito na yung aking ginawa. Tapos bigla kong naisip na ipakita sa inyo kung paano ang ating technique sa paggagawa ng perfect na round bouquet. So, ayan, nakagawa na tayo. At yung mapapansin nyo, talagang pantay na pantay yan. At pag gumawa tayo, walang kahirap-hirap. Mas maganda kung mayroon tayong unan. So, kailangan tama yung pag-receive, tama yung pagpasa ng ating rosas. Ano ba yung sinasabi kung tama yung pag-receive? So, sa mga baguhan, pag nag-receive yan ng bulaklak, ang ginagamit ang thumbnail. So, ganyan. Ganyan yan gumawa, ganyan. Oh. Ganyan. Ganyan. Hindi yan ang tamang mahihirapan ka dyan at napakasakit yan dito, napakasakit yan dyan, banda. Sa mga talagang mga eksperto na katulad ni paring Alger at sila master, ay katawa Lord. Seryoso gud ning ako kaya ako natudluan ning akong mga amigo nga baguhan pa lang. So sa mga hindi gumagawa ng mga giant bouquet, ito yung masasabi ko sa inyo. Pag nag-receive ka mo ng bulaklak sa ilalim. Sa ilalim yung maraming asungot dito eh. Sa ilalim dapat ang pag-receive kasi yung ilalim 4 na daliri yung nasa ilalim. So ayan. Ganyan lang oh. Napaka-smooth. Yan ang tinuro sa akin ni Master at si paring Alger. So, ayan. At ang kagandahan dito, habang ikay pumapasa, ayan, habang ikay pumapasa, umiikot yung bouquet. Ayan, iniikot. Kailangan balance na balance. Kumbaga, sunod-sunod yung paglalagay niyan. Hindi kung kahit saan mo makita, kung saan mo gusto, doon ka lang maglalagay ng yung rosas. At makikita nyo naman, malinis ang kanyang stem. Kung ang direksyon niya ay pag ganun lahat. Walang ikis-ikis. Kasi pag ikis-ikis lahat, ikis na yan. So, pag marunong ang tumingin yan, pag nakita ikis-ikis ang stem, talagang bagsak yan. Tapos kung mapapansin nyo, yung tip, isang lugar lang. So, subaybayan nyo at masusundan nyo rin yan. Kaya sa mga nagsisimula, talagang mahirap talaga ito gawin. Pero sa katulad natin na medyo matagal na sa flower industry, ang ganitong paggagawa ay para ka lang nagtatambay. Oh. Parang wala lang. Ayan. Ganun lang. Ang magagawa mo dito ay perfect na round bouquet. At saka walang lamangan yan. Pantay na pantay yan. So, kaya kami dito, ang bilis namin magawa ng 100 piraso. Pagdating na ng 200, yun yung medyo matagal ng konti. Huwag naman natin sabihin napakadali. Kasi kung ikaw ay baguhan, gagawa ka ng 200, baka abutin ka ng 1 oras, hindi pa natatapos yan. Nanginginig ka na. Pero kami dito, nako, sinasabi ko sa inyo, 200 sa amin, wala yan, mani-mani lang yan. Siyempre si paring Alger nga naman. Talagang malupit. Lalo na pa si Master. Kasuway ni Master, lupit. So, kikita nyo naman, walang katens ang ating paggawa. At talagang comfortable ako habang kinakausap ko kayo. Baka sabihin mo matagal ka na sa flowers industry, kaya wag mo akong turuan. So, wag mong sabihin yan kasi mayroon tayong kanya-kanyang strategy. Dapat matuto tayong umaksip sa mga bagong technique. So, kung mayroon kang bagong nalalaman or mayroon kang nalalaman na hindi ko nalalaman, handa kong i-accept yan at matutunan. Pero kung hindi mo pa alam gumawa ng mga dambuhalang bouquet, dito ka muna sa akin makinig. At makakasama natin si paring Alger, siyempre. So, kita nyo na mamaya. Tapos na rin si paring Alger.
At syempre, putulan muna natin para ipakita sa inyo yung ating perfect na paggawa ng ating 100. So, walang kahirap-hirap. At syempre, kailangan medyo pantay lang ng konti. Huwag masyadong maikli. Kasi ang ating ginawa is back up. Ano bang tinatawag na back up? Once ang inyong flower shop ay napakalakas, kailangan nyo gumawa ng back up. So, yun ang mga ginawa na nakaready na pwede natin kaagad ilagay sa vase or kaagad-agad pwedeng irarapping. So, gumagawa tayo ng backup para sakaling may mag-order, lalo na pag last order, kasi yung nakakaasar talaga pag last order, madali lang natin mahuhugot, pwede natin ilagay sa vase at ilagay sa wrapping. So makikita nyo naman, talagang perfect yan, walang lamangan. At ang kagandahan, gumagalaw yan, gumagalaw. Gumagalaw ang bouquet. Hindi yung parang bato, talagang ipit na ipit. So, kung mapapansin nyo, perfect yan. Walang ikis-ikis at yung tip isang place lang. At syempre hindi mawala si paring Alger. Hey Alger, pakita mo yung bouquet mo. Tinali mo na. Tinalihan ni paring Alger pero makikita nyo talagang walang lamangan yan. Perfect ang paggagawa niyan. Mabilisan. At ginagawa yan ng nasa hindi higit at hindi kukulang ng 5 minutes lamang. So itong video na to wala tong edit. Kaya lang tayo tumagal ng 6 minutes. Papaabutin niya natin ng 8 minutes para meron tayong pagkwentuhan syempre. Bitin naman kung 6 minutes lang ating ibigay sa inyo. So nandito na rin kayo sa aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para marami kayong matutunan. At syempre kung mayroon kayong gustong i-share sa akin at kung gusto niyong magtanong sa akin, mag-comment lang kayo sa comment section. So ayan malinis na malinis, walang tinik, walang mga dahon. Sa taas lang yung dahon. So, ayan. Ganun lang kadali. So, panalo, di ba? Ayos. Napakalinis. Pero ang gagawin natin ngayon, since ito ay back up, itatali muna natin yung ilalim. Kasi para doon sa balde, ay hindi bumuka. Mag-fit siya, kumasya. Ganun lang. Pagka mamaya, pag may order, pag wrapping, hindi na tayo titatanggalin yan. Pero pag naka-vase, tatanggalin natin yan. So, yun lang. Napakabilis at napakadali lang gawin. Ganyan lang tayo gumawa ng perfect na bouquet. So, para sa iba pang kaalaman about sa bulaklak, sa mga technique, mga pangalan ng bulaklak, pangalan ng mga gamit sa bulaklak, pwede kayong magtanong sa akin. So, yun lang ang aking masishare. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking videos na ito. Good luck kung gusto mong matuto. Kung ayaw mo, di wag.